kuhanan din kita ng reaksyon mga kababayan at magbibigay ako ng counter-reaction dito sa inilabas na statement ni Benny Abante kasi galit na galit siya na pinangalanan itinuro siya na involved din sa pakinabang sa mga sindikato ni Marcos, including ang lahat ng mga abusado sa TRICOM at QUADCOM na nagpahirap sa mamamayan ng basto sa atin, nagpakulong sa atin, Ma'am Lorraine, lahat sila ay nakatanggap po ng mga maleta at bahagi ng benepisyaryo ng sindikato at katas ng partidahan sa pinagnakawan na pundo ng mamamayan. Sabi ni Benny Abante, ang mga nagsisinungaling ay kaya din pong gumawa ng mga pagnanakaw. Wow! Quoting something about the Bible, Ma'am Lorraine, and hiding behind doon sa kanyang pagbabanal-banalan. Yung kanyang postura na wala namang ibang tawag sa kanya ngayon kundi banal na aso, santong kabayo. Ma'am Lorraine, would you like to react? Ito rin pong reaksyon nila Barbers at ng mga sila Kimbo. Dinilibiran din pala sila ng mga maleta at lahat ng ito si Don Gonzales, sila JJ Suarez. Lahat ng mga ito ay mga bumuo ng mapang-abuso at mapanupil at abusado na TRICOM at TWADCOM nila. Ma'am Lorraine, go ahead. Eric, naalala mo nang na illegally detained tayo, 'di ba may mga there were members of the staff ng Congress na followers namin na binisita kami Yeah. at sinabi sa amin na Tama. binigyan sila ng mga supot no after nung mga 5 to 10 million each no kung sino yung nagpa-detain sa amin no. So Yes. this doesn't come as a surprise. So ito let's go back to Benny Abante kasi when you look at the documents kasi of the Marines, andun siya, di ba? And like I said, it makes perfect sense, no? Suddenly, yung mga nandun, yung mga pinakamalalaking mga bunganga, pinakakinasusuklaman ng Pilipino, kasi talagang abusado, parang they did everything para sumunod sa utos ni Bongbong Marcos at protektahan siya, para patahimikin tayong lahat sa pag-criticize kay Bongbong Marcos at kay Tambaloslos, di ba? So, gusto ko sabihin sa mga ano bang simbahan ni Benny Abante. Pastor nila ito di ba? Ano Ang ba yan? dinadala niya, ma'am, is Metropolitan Evangelical Church. Okay, so to the followers of this Pastor Abante, ang pastor ninyo ay magnanakaw, plunderer, hindi lang simpleng magnanakaw. Isa siyang magnanakaw, mandarambong siya, isa siyang sinungaling, isa siyang cheater sa elections. Demonyo ang pastor ninyo, satanas ang pastor ninyo. Umalis na kayo dyan sa simbahan na yan or paalisin niyo siya kasi nasa loob ng simbahan ninyo mismo si satanas, si Benny Abante yon. Sinungaling, magnanakaw, lahat na yan. Nag-cheat pa sa elections, di ba? Ang kapal talaga ng mukha niya. Tapos, he has the bloody gall to quote scripture, di ba? Yes. But, even Satan knows how to quote scripture. Satan is very knowledgeable with the Bible, no? I read, no? So, it doesn't mean anything, Benny Abante. Don't tell you are being judged not by what you say but what you do, and we Yes. know what you've done. You are an oppressive bastard. You have abused your power, no, over and over and over, and you're there in the list of the 18 Marines. Who are we going to believe, a liar like you or these Marines? And you're not the first. It's not the first time that you're being named. So yun ang gusto kong sabihin sa mga followers sa simbahan ni Pastor Abante. No, nandyan sa loob ng simbahan nyo ang demonyo at ang pangalan niya ay si Benny Abante. No? I agree. And speaking about abuse of authority, Ma'am Lorraine, nakita natin kung paano niya in-empower ang pangbabastos sa mga independent social media commentators. Tinatakot niya, Eric, sinisigawan niya. Tayo mismo Tayo kasi din, yeah. yes, nakita natin ang pakasakit panoorin yung ginawa niya doon sa mga kasama na mga Correct. kababayan natin. Pero Correct. tayo mismo naramdaman natin yung bigat ng kamay ng bastos na yan, no? Yes. Naalala mo, Ma'am Lorraine, pinuntahan natin siya representing the information Yes. group ng NTFL-CAC sa Strategic Communications Yeah. together with the representative of the National Intelligence Coordinating Agency nung siya ay hindi pa masyadong nalantad sa kanyang katarantaduhan. Minority floor leader siya that time. So, Nagbe-behave. pipina niya. Eric, yun yung panahon pa ni PRR, disbehave pa siya. Yes. Aha. And then, nag-briefing tayo, ma'am. Cooperate pa siya.
And then after 5 months, 4 months, nandun na siya. Kasama niya na ang CPP, NPA, NDF at siya na ang tirador para dito sa mga peke at mapang-abuso na palusot na bills na sponsor ng CPP, NPA, NDF like Human Rights Defenders Bill. At ngayon, siya din ang pasimuno ng tinatawag, no, sorry for the word, tuwadkom. Dahil pinapatuwad nila ang karapatan ng taong bayan at sila ay naghahari-harian sa loob ng Kongreso. Si Benny Abante po ay isa yan sa kinamumuhian ng taong bayan kagaya ng pagkamuhi at pagkagalit ng mamamayan dyan kay, maliban kay Romualdez, kay Akop, kay Ano? kay Paduano, Lahat ng kay mga nandun Barbers, sa Eric, lahat ng nandun sa documents. sa listahan JJ ng Suarez, dokumento. yeah, Kimbo, Si Kimbo, si Don Gonzales, yeah. mga kababayan, lahat po sila, they were all rewarded doon sa pinagnakawan at pinagdurubuhan na pera ng mamamayan. Kaya nila ginamit at kinonvert into an institutional oppression machinery ang buong Kongreso. Kaya nga, ito ay isa sa pinakamadilim na kasaysayan ng gobyerno na nangyari sa Pilipinas, that Congress has become a weapon of persecution, oppression, and arrogance of power and abuse of power. Yan po lahat. Kaya nga galit na galit ang taong bayan. Kaya I agree kay Ma'am Lorraine na tinatawag ng mamamayan ngayon si Benny na banal-banalan, santong kabayo, banal na aso, at hindi naman totoong pastor ang kanyang buhay, malayong malayo sa buhay ng dedication of service to God and to humanity ni Pastor Kibuloy. Itong peke yata ito na pastor na si Benny Abante, nagtatago sa Biblia o tanso, no? Nagtatago sa Biblia at sa salita ng Diyos para hindi siya mabanata ng taong bayan, kunwari sa kanyang karumal-dumal na pagkakasangkot sa iskandalo ng pandarambong at pagnanakaw, durubuhan at malawakang korupsyon ng gobyernong kanyang pinagtatanggol. Ang kanyang boss, kung si Congressman Toby Chanco pa, attack dog yan ni Martin Romualdez eh. Kaya pala naging attack dog dahil nakatanggap din ng mga maleta. So deserve mo na ipanawagan ka na lumayas ka na sa pagkakaroon mo ng pagkukunwari na pastor-pasturan ka, ginagamit mo pa ang binuo mong simbahan at relihiyon. Nakakahiya ka sa taong bayan. And I agree kay Ma'am Lorraine, hindi ka naman elected eh. Wala ka dapat sa Kongreso. Comelected ka. At malamang sa malamang, binayaran mo ang Comelec para mapadisqualify mo ang nanalo talaga dyan, hindi ikaw. Kaya ikaw ay pumasok dyan dahil ikaw ay attack dog ni Marcos at Romualdez at namaleta ka rin, Benny Abante. Tsaka Eric, hindi lang yung dokumento na yan, ang nagsasabi na si Benny Abante. It all fits in kahit yung kay Zaldico, who was the chair of the Appropriations Department. Nandyan, pati si Toby Chanco, pinapangalanan siya, di ba? So, talagang, it's not just him eh. Ang dami nila, ang dami talaga nila. And hindi coincidence na yung mga nakapangalan doon, yun yung mga malalaking bunganga, di ba, na nag-defend at protect kay Marcos in the guise of a Quadcom. Yan, sina Ace Barbers, di ba? Yeah. Nakikita pa din natin ngayon, the same names na kinamumuhian ng Pilipino. And how old is this guy, this Benny Abante? Si Benny, 98 million? 70 na yan, mami. 48 million na ba siya? So, Benny, malapit na kayo magkita ni Akop, di ba? Anong problema natin, Benny? Ano ba? Matagal pa ba to? Gaano ba kadami ang kailangan mo nakawin sa Pilipino? Hayop ka. Di ba? He's so old already. Di ba? He's really old already. And then, this is what I don't understand about these people. Kasi nakita ko din, kagabi sa Facebook, na si Stella Kimbo, nag-iiyak siya. This is an old video, yung right after nung Quadcom. And she was talking about her sons, na people were sending them hate messages, etc. And nagpapaawa siya, naiyak-iyak siya na my gosh, how vicious, ganyan. What did you think? I mean, these people, I don't get it. I don't really get it. What did they think na nagnakaw kayo sa Pilipino, binastos nyo ang Pilipino? Kasi remember, when we were detained, Eric, si Stella Kimbo, nagsasayaw siya. Sumayaw-sayaw yan eh. Yeah, sumasayaw-sayaw siya. Yung pambabastos ninyo sa Pilipino, hayagan at napaka-kadiri talaga sobra. Tapos gusto ninyo, lusot kayo, tarantado. And this is, I don't get
why they don't get what we already know. All of us, the vast majority of Filipinos know, na kaya tayo nagpapakabuti pag tayo naging magulang, kasi ang magbabayad ng mga yan, mga anak natin. No, I heard that from Tama. my father. My father told me, and I really believed it. No, all it Correct. needs, he said, all it needs is for one of you to get sick, and that's it. So what did this Stella Kimbo think? No, that her sons would be going home in a mansion, seeing her ostentatious living, and then not know that their mother is really a plunderer? Diba? Mm. What do you think? And kasi ito mga batang ito, one of them is a friend of my son, no? And when we were detained, when Eric and I were detained, the son of Stella Kimbo, when he saw my son the next day yata, he started crying to my son, and he was apologizing to my son. So you know that there was some goodness still left in the hearts of the sons of Stella Kimbo, unlike the Marcoses, na talagang Yes. mga demonyo yung mga yan, na talagang wala talaga, nasa DNA talaga nila. They don't see anything wrong. They feel so entitled na pag Mm. president na ako, akin na ang pera na yan. Akin. Yes. Kaya pala si PRRD, paulit-ulit niyan sinasabi, pera ng taong bayan yan, etc. etc. So, itong mga ito, yan sina Romeo Acop, yan sila Benny Abante, hindi ko magets talaga na hindi nila kuha itong mga magnanakaw na ito na magbabayad ang mga anak at salin lahi na yung progeny nila magbabayad yung mga yan. For sure. No? Sigurado yan, Ma'am Lorraine. Yeah. Sapagkat sabi mo nga, sabi ng mga matatanda, ngayon Pangulong Rodrigo Duterte, there will always be a time Yeah. for reckoning. Yeah. May paniningil talaga na darating, may paghukom, at kaya sila takot na baka nga magtuloy-tuloy na mapaaga pa ang pagiging Pangulo ng isang Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang ay nagkukumahog na sila na uulitin na naman nila ang binaluktot at binasura na uri ng kanilang impeachment, mga kababayan. Ma'am Lorraine, Wrap up. may isa pa tayong episode na pag-uusapan. Wrap up muna tayo for this episode at kukuhanin ko Eric, yung final one message. last. Right, Kasi, ma'am, right, kasi right. you mentioned, okay, this is my closing message, no? Right, Because ma'am. ang ganda kasi na-mention ni Eric towards the end, si Vice President, no? At yung interview niya, no, after this, a few days ago, she said, maniningil siya, hindi pwedeng walang mananagot. At kung kilala ninyo si Inday Sara, katulad ng pagkakakilala ko sa kanya, at nakita nyo naman, 'di ba? Kakaiba siya eh. Alam mo, iba talaga si Inday, iba yung wiring ng brain niya. Na pag sinabi niya, gagawin niya talaga, tsaka gagawin niya kung ano yung tama. Yun. Black and white talaga si Inday. It is her weakness as a politician kasi hindi siya nakikipaglaro, hindi siya nagko-compromise. Pero yan yung strength niya. That's what makes her formidable. And at a time like this, as I was telling her, Day, you were really made for a time such as this kasi ito yung time ng Pilipinas na ang kailangan ay isang leader na black and white dahil tignan nyo naman ang dokumento ng mga Marines sa mga ex-soldiers, no? Napakalalim ng ang nakawan, ang kakapal ng mga muka. So you really need someone na mananagot at black and white. So, with the political will, and that's the Vice President, this is what gives me hope. And most of all, our countrymen, tayo, nagkakaisa tayo. Correct.